Magandang araw mga ka-EDOX at welcome pong muli sa ating channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa ating mga talakayan araw-araw. At sa mga may gustong bilhin na kahit anong produkto with big discount, free shipping, place order, ready na voucher, puntahan nyo lang ang home ng channel at hanapin ang store o di kaya i-click ang more sa description at makikita mo ang mga produkto. Malaking tulong na po yan sa akin at sa inyo din. Kaya tara na! This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Today, talakayin natin ang mainit na issue tungkol sa Republic Act 12232. Ang batas nagtakda ng 4 na taong termino para sa mga barangay at SK officials at nagpapaliban ng halalan mula Disyembre 2025 papunta sa Nobyembre 2026. Pero ngayon, ito ay haharap sa mga petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon kung ito ba ay naayon sa konstitusyon. Ano nga ba ang pinakabagong updates? At ano ang mga isyong legal at pangdemokrasya na napaloob dito? At paano ito direktang nakakaapekto sa ating mga kabataan? Tara, alamin natin. Una, ito ang pinakabagong kaganapan. Ang Korte Suprema ay nag-utos sa Commission on Election at iba pang respondents na magsumiti ng kanilang sagot sa mga petisyong kumukwestiyon sa RA 12232. Sa ngayon, wala pang inilabas na Temporary Restraining Order o TRO. Ibig sabihin, tuloy pa rin ang implementasyon ng batas habang dinidinig ito. Ang mga petisyon ay nagsasabing labag sa konstitusyon ang RA 12232 sa iba't ibang dahilan. Samantala, ang grupo gaya ng Lega ng mga Barangay ay umaapila naman sa Korte Suprema na ideklarang legal at balido ang batas. Ngayon, ano-ano ang mga pangunahing isyong pinagdidibatihan? Heto ang buod. 1. Karapatan sa botohan at periodic elections. Ang postponement daw ay labag sa prinsipyo ng genuine at periodic elections. Sabi ng mga petitioner, hindi pwedeng paulit-ulit na ipagpaliban ang halalan dahil naapektuhan nito ang boses ng taumbayan. Extension ng termino ng incumbents. Dahil naurong ang eleksyon, napahaba ang panunungkulan ng kasalukuyang barangay at SK officials. Legal ba ito? O parang term extension na hindi dumaan sa regular na proseso? Term of office at term limits. Sa RA 12232 ay nagsasabing 4 years na ang term ng barangay officials na pwede hanggang 3 consecutive terms. Para sa SK, isang termino lamang ang limitasyon. May ilan na nagtatanong, patas ba ito kung ikukumpara sa ibang local officials na may parihong saklaw ng kapangyarihan? One subject, one title rule. Dapat ay iisa lang ang paksa ng isang batas. Sinasabi ng iba na ang RA 12232 ay naghalo ng dalawang bagay, term of office at election postponement, na maaaring lumalabag sa one subject, one title rule ng konstitusyon. Pero mga kaibigan, isa sa pinagtatalunang punto sa RA 12232 ay ang age qualification para sa sangguniang kabataan aspirants. Ayon sa batas, ang mga kandidato para sa SK ay dapat nasa 18 hanggang 24 taong gulang sa araw ng eleksyon. Halimbawa, yung kaarawan niya ay September 8, so kung 24 siya ngayong September 8, 2025, ibig sabihin, pwede pa siyang maging kandidato kung December 1, 2025 ang eleksyon. Pero kung November 2026 ang eleksyon, hindi na siya qualified na kandidato kasi 25 na siya. Hindi ba yan pagtanggal sa karapatan ng kabataan na makilahok at makapaglingkod sa kapwa kabataan? Pero dahil sa postponement, hindi na matupad ang lahat. Ang original na SK election ay dapat
gaganapin sa Disyembre 2025. Ibig sabihin, maraming kabataan na kasalukuyang pasok sa mga age requirement ay pupwede sanang tumakbo. Pero dahil sa pag-urong ng eleksyon sa Nobyembre 2026, ang ilan sa kanila ay lampas na sa age limit. Ang tanong ngayon, sila ba ay unfairly disqualified dahil lang sa postponement na hindi naman nila kagagawan? Marami ang nagsasabi na ito ay isang anyo ng disenfranchisement ng kabataan. Dahil sa delay, nawalan ng pagkakataon ng isang buong batch ng youth leaders na sana ay makapagsilbi sa kanilang komunidad. Bukod pa dyan, taliwas ito sa layunin ng SK na bigyan ng pantay na representasyon ang kabataan sa pamahalaan. Kung mawawala ng pagkakataon ang iba dahil sa arbitraryong paglipat ng pitsa, hindi ba't parang napuputol ang tunay na diwa ng participatory democracy para sa kabataan? Kung ikaw ay isang kabataang 24 years old ngayong 2025, qualified ka sanang tumakbo. Pero pagdating ng 2026 elections, 25 ka na, hindi ka na qualified tumakbo. Ang tanong, dapat ba talagang mawala ang iyong karapatan na lumahok bilang SK leader dahil lang sa postponement ng eleksyon? Ito ang isa sa pinakamalakas na argumento ng mga petitioner laban sa RA 12232, sapagkat ang mga kabataan na sinasabing pag-asa ng bayan ay maaaring mawalan ng boses hindi dahil sa batas ng kalikasan kundi dahil sa batas ng tao. Mga ka-EDOX, hindi lang simpleng issue ng halalan ang pinag-usapan dito. Ang tanong, paano natin mapanatili ang integridad ng ating demokrasya kung palaging napagpapaliban ang eleksyon? At kung pahahabain ang termino ng mga opisyal nang hindi galing sa boto ng taong bayan, hindi ba't parang napuputol ang tunay na mandato ng mamamayan, lalo na kung mismong kabataan na ang kinikilala bilang kinabukasan ng bayan ang mawawala ng pagkakataon? Kung susuriin natin ang Republic Act 12232, malinaw na ang layunin nito ay bigyan ng mas mahabang termino ang barangay at SK officials upang mas maging epektibo ang kanilang pamumuno. Ang argumento ng mga proponent, 3 taon daw kasi ay masyadong maiksi para magpatupad ng matatag na programa sa barangay, kaya't ang 4 na taong termino at postponement ng eleksyon ay nakikita nilang practical solution para maiwasan ang gastos at magkaroon ng continuity. Pero dito pumapasok ang malaking problema. Una, nasusubok ang mismong prinsipyo ng demokrasya. Ang eleksyon ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng liderato, kundi sa pagbibigay ng regular na pagkakataon sa mamamayan na suriin at baguhin ang kanilang mga pinuno. Kapag paulit-ulit na ipinagpapaliban ang halalan, nawawala ang tiwala ng tao sa proseso. Ikalawa, hindi patas ang epekto sa kabataan, lalo na sa SK aspirants. Ang postponement ay nagre-resulta sa sitwasyon kung saan ang ilan ay automatic nang madi-disqualify kahit qualified sila sa original na pitsa. Ito ay isang malinaw na example ng unintended consequence. At para sa iba, isa itong tahasang paglabag sa equal opportunity. Ikatlo, nagiging precedent ito. Kung ngayon ay tatanggapin ng publiko ang postponement na ito, posible ba na sa hinaharap ay mas madali na lamang ipagpaliban ang mga eleksyon kahit sa mas mataas na posisyon? Ito ang pangambang binibigyang diin ng mga petitioner, na baka maging normal ang pag-extend ng termino nang hindi dumadaan sa direktang boto ng taong bayan. Kung tutuusin mga ka-EDOX, parehong may bigat ang argumento ng dalawang panig. Sa panig ng mga sumusuporta sa RA 12232, praktikal ang kanilang punto.
mas mahabang termino, mas mababang gastos, at mas matatag na barangay governance. Pero sa panig naman ng mga petitioner, ang tanong ay hindi lang practicality, kundi prinsipyo. Hanggang saan natin kayang isakripisyo ang karapatan ng botante at kabataan kapalit ng tinatawag na stability? Sa huli, hindi lamang ito usapin ng teknikalidad ng batas. Ito ay usapin ng tiwala ng taong bayan sa kanilang mga institusyon. Kapag nakikita ng mga tao na ang eleksyon ay maaaring ipagpaliban ng ilang bisis, nababawasan ang kumpiyansa na ang kanilang boto ay tunay na may saysay. Para sa akin, ang pinakamahalagang aral dito ay simple. Ang demokrasya ay nakasalalay sa tiwala ng tao sa regular, malinis at makatarungang halalan. Kung ang mismong kabataan na sinasabi nating pag-asa ng bayan ay mawawala ng pagkakataon dahil sa postponement, ano ang mensahe na ibibigay natin sa susunod na henerasyon? Kaya't ang tunay na tanong na dapat sagutin ng Korte Suprema ay hindi lamang kung practical ba ang RA 12232, kundi ito ba ay tunay na makatarungan, makatao at makabayan. Sa dulo, hindi lang RA 12232 ang sinusubok ng petisyong ito, kundi ang tibay ng ating demokratikong proseso. Eleksyon ay hindi lang isang mekanismo sa pagpili ng leader. Ito ay simbolo ng tiwala ng taong bayan, lalo na ng kabataan, na ang kanilang boses ay may halaga. Kapag ang mga karapatan ay naaapektuhan kahit pa sa ngalan ng stability at practicality, dapat nating itanong, hanggang saan tayo handang mag-adjust nang hindi nasasakripisyo ang mismong kaluluwa ng ating demokrasya, sapagkat ang tunay na lakas ng bansa ay hindi nakasalalay sa tagal ng termino ng mga opisyal, kundi sa sigla at tiwala ng mamamayang bumuboto. Ano sa tingin ninyo, mga ka-EDOX? Dapat bang ipatupad ang RA 12232 para mas magkaroon ng stability sa barangay at SK governance? Ang tunay na lakas ng demokrasya ay hindi nasusukat sa haba ng termino ng mga opisyal, kundi sa tiwala at boses ng taong bayan, lalo na sa kabataan. Kapag ang halalan ay paulit-ulit na pinagpapaliban, unti-unti ring nawawala ang sigla ng demokratikong kaluluwa. O mas mahalaga ba na sundin ang oras-oras na pagtawag ng taong bayan sa eleksyon bilang tunay na boses ng demokrasya? Ilagay ninyo ang inyong opinion sa comment section. At kung nagustuhan ninyo ang ating talakayan, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang content na makatutulong sa ating pag-unawa sa mga isyong pambansa. At ito ang EDOX-DC na nagsasabing sa bawat panahon at pagkakataon sa katotohanan dapat nakatuon. Hanggang sa muli, paalam!